Kung na-diagnose kang may arthrosis at inutusan lang uminom ng gamot, maswerte ka dahil may mga teknik na pwedeng gawin para maibsan ang sakit nang hindi kailangan ng gamot. Sa video na ito, ituturo ko ang 5 sa mga iyon. 2 masahe sa kalamnan sa paligid ng hilalaki, isang ehersisyong paghila, isang pag-unat, at syempre, isa sa mga paborito ko. Pagpapalakas ng mga kalamnang nagpapalayo sa hilalaki para maprotektahan ang kasukasuan at maiwasan na bumalik ang pananakit. May 2 modelong pang-anatomiya dito. Isa ay kalansay at isa ay kalansay na may kalamnan. Ang rhizarthrosis ay ang arthrosis na lumalabas mismo sa pagitan ng unang phalanx at ng metacarpo na nasa ilalim ito. Ang arthrosis ay hindi iba kundi ang napaagang pagtanda ng mga kasukasuan sa ilang tao. Bago tayo magsimula, paalala lang na linggo-linggo akong nagpapadala ng email ng lahat ng bago kong video. Kasama ang mahigit 200,000 katao sumali rin sa listang ito para hindi mo mapalampas ang mga bago ko. Libre ito. Pindutin ang kanang itaas ng screen. Hanapin ang card o unang nakapin na link. Tapos, ilagay ang email mo sa link para makasali. Linggo-linggo kang makakatanggap ng balita mula sa akin. Simulan na natin ang mga teknik. Unang 2 masahe. Una, para sa aduktor ng hilalaki. Iyon ay matatagpuan mismo sa pagitan ng hintuturo at ng hinlalaki. Kung magguhit tayo ng maliit na linya para tukuyin ito, layunin nating trabahuin lahat ng kalamnan sa bahaging ito. Kung magguhit tayo ng tuwid na linya mula hinlalaki at hintuturo pababa, madali nating makilala ang kalamnan na gusto nating trabahuhin. Bakit natin ito ginagawa? Gamitin ang kabilang kamay na parang sipit at imasahe mula sa pinakamalalim hanggang pinakapang-ibabaw. Pwede ring gumamit ng kaunting krema, kaunting langis para mas madulas at hindi mairita ang balat, pero napakasimple lang talaga ng teknik. Iwan nating relax ang kamay na gustong trabahuhin nakapatong sa ibabaw. Gagamitin lang ang hintuturo at hinlalaki. Hahanapin natin ang pinakaloob na gilid ng aduktor na kalamnan ng hilalaki. Mapapansin mo na sa bahaging ito ay may buto. Sa antas na ito, makikita mo rin ang buto. Sa pinagtagpo ng mga buto, ang pinakamalalim na punto na gusto nating pindutin. Maglalagay tayo ng kaunting presyon na parang may sipit sa kaliwang kamay na gusto nating buksan at durugin. At mula rito, napakadali lang dahan-dahan nating ilalabas ang 2 daliri papalabas. Susundan natin ang buong pulang linya na nandito na dumadaan sa kahabaan ng metacarpo ng hilalaki. Ipadulas lang natin ang mga daliri, padulas lang, padulas hanggang sa dulo, ganun lang. Kung nahihirapan kang padulasin ang mga daliri, maglagay ka ng kaunting krema, mas magiging madali. Ibalik natin ang mga daliri sa pinakailalim. Gumamit tayo ng medyo malakas na puwersa at dahan-dahan nating ipadulas, ipadulas, ipadulas ang parehong daliri hanggang sa makarating sa pinakadulo kung saan muling nagsasama ang mga daliri. Gawin natin ito ng pangatlong beses. Ipatong mo dyan ang hintuturo at hinlalaki mo. Tingnan mo, parang nandito lang. Pwede mo rin itong gawin dito. Ibang direksyon naman. At dahan-dahan kong dinadala ang presyong iyon, dahan-dahan, papalabas. Isa pa. Hintuturo, hinlalaki. Dinudulas, 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 dinudulas. Papunta sa labas. Kapag nakagawa na tayo ng mga 3 ulit, 3, 4 na pasada, gagawin naman natin ang kabilang haligi, yung mas malapit sa hintuturo. Mula rito, muli kong ilalagay ang aking mga daliri. Pareho pa rin ang posisyon, pero ngayon, sa halip na gawin ito sa kahabaan ng linyang ito, ang gagawin ko ay susundan ko ang linya ng hintuturo para magtrabaho sa ibang hibla ng kalamnan. Kung nakakairita sa balat, kulang ang dulas, o namumula ng daliri ko, pwede tayong gumamit ng konting krema. Maglalagay ako ng presyon. Idudulas ko, ganun lang. Hanggang dulo, tingnan natin ito mula sa tagiliran. Tingnan natin, pinipisil ko tapos dinadala ko mga daliri ko mula dito. Papalabas. Ayos na ayos. Kung sa pagdaan mo ay may punto ng sakit, isang mas sensitibong bahagi, masakit ang kalamnan, na parang, ay, dito mas masakit. Magandang balita, pwede natin yan trabahuhin. Titigil tayo doon. Maglalagay ng presyon ng mga 30 segundo, tapos itutuloy. Sa totoo lang, meron din ako dito. Ang galing! Makakatulong ito para matrabaho ng mas malalim ang kalamnan at mas mapaluwag ito. Ang galing! Maaring hindi komportable kapag pinipisil, pero mapapansin mong habang may presyon, unti-unting nare-relax ang mga kalamnan.
Sa totoo lang, irerekomenda akong matapos mong gawin ito ng ilang pasada. Tig-tatlo rito at tig-tatlo rito, kapain mo ang kalamnan para hanapin at pisilin ang mas sensitibong bahagi. Ako, may isa akong dito lang. Pipisilin ko pa ng 30 segundo at posibleng makaramdam ka ng sakit hindi lang sa pinipisil, kundi pati sa ibang bahagi ng kamay o sa base ng hilalaki. Kapag natapos na nating trabahuhin ang mga puntong iyon ng tensyon at natapos na nating trabahuhin ang adductor na kalamnan ng hinlalaki, ito mismo na nandito. Iikot natin ang kamay at pagtatrabahuhan natin ang tener na kalamnan na siya namang nag-uugnay ng pulsuhan, kumbaga, sa base ng hinlalaki. Ilalagay ang palad na nakaharap pataas, iguguhit ang kalamnan na gustong trabahuhin mula carpal tunnel paikot ng bilog. Napakadali at makapal ito. Hasta aquí. Ganoon din sa kabila, iguguhit natin ang isang bilog na pumapalibot sa buong kalamnan na matatagpuan mismo sa base ng hinlalaki. Sa totoo lang, kung titingnan natin dito, itong kalamnan na nandito ay natrabaho na natin gamit ang ating hintuturo at hinlalaki ngayon, at ngayon, ito namang nandito ang ating pagtutuunan na siyang tumutukoy sa tenar na kalamnan. Ano ang pwede gawin? Ilagay ang kamay na nakaharap pataas, relax, nakapatong, walang puwersa. Magsisisimula tayo sa base, dito sa carpal tunnel. Mapapansin mong walang kalamnan dito, samantalang sa paligid ay marami. Pero dito, wala talaga. Magsisisimula tayo ron, tapos gamit ng kaunting langis, idadaan natin sa buong kalamnan. Mula sa loob palabas. Mula sa loob palabas. Mula sa loob palabas. Gusto ko gumawa ng hindi bababa sa 3 teknik, 3 pasada na magsisimula dito at susundan ang mga punto. 1, 2, 4. 3 yon. Iyan ang 300 na gagamitin natin, ang 3 landas na susundan gamit ang hinlalaki ng kabilang kamay para trabahuhin ang mga kalamnan. Isa ay mas mababa, isa ay nasa gitna, at isa ay mas mataas. Siyempre, ang mga teknik na ito pwedeng gawin sa'yo ng iba. Pwede mo itong gawin ng ikaw mismo kung may 2 kang kamay, pero kung kulang ang lakas ng kabilang kamay mo o ayaw mo, pwede mo itong ituro sa iba para sila ang gumawa nito para sa'yo. Trabahuin natin ang mga kalamnan na yan. Hindi kasing sarap ng mga aduktor, hindi kasing sarap ng parte na ito na nagawa na natin, hindi rin kasing laki, at gagawin natin ito ng ilang ulit. Gaano katagal? Ilang ulit? Gusto ko mga 4 o 5 pasada sa bawat linyang may tuldok para masigurong maganda ang trabaho sa lahat ng kalamnan. Habang nagkakakumpiyansa tayo, pwede nating dagdagan ng diin gamit ang hinlalaki para mas maganda ang epekto. Pwede rin nating gamitin ang hintuturo, isa sa ibabaw ng isa pa, at ang gitnang daliri para magtrabaho sa 3 linya at bigyan ng mas matinding masahe. Maganda. Pagkatapos ng 2 teknik ng masahe, mas relax na ang kalamnan sa paligid ng hinlalaki, kaya gagamit na tayo ng paghila. Tulad ng nabanggit ko, ang arthrosis sa base ng hinlalaki ay nangyayari sa pagitan ng unang falanghe, itong 2 buto dito. Ngayon ay maghihila tayo. Sa huli, ang arthrosis ay sanhi ng kawalan ng kartilago, ang pagkasira ng kartilago. Layunin ng teknikang ito na paglayuin ang 2 ibabaw ng kasukasuan, galawin ang likido sa loob, at bigyan ng nutrisyon ang tissue tulad ng kartilago. Madali lang ito. Ilagay ulit ang kamay mo sa mesa, sofa o kahit saan mo gusto. Ang kabilang kamay, gamit ang lahat ng mga daliri, ay hahawak sa hinlalaki dito, eksakto sa ibabaw ng metacarpophalangeal na kasukasuan. Mula rito, hahawakan at ihihiwalay ko ang daliring iyon. Ano ang mararamdaman natin? Pakiramdam ng paghihiwalay at paghila, eksakto rito at rito. Hahawakan ko ang daliri, hihilahin ng malakas gamit ang matibay na kapit, at mararamdaman ko ang pagluwag. Panatilihin natin ang posisyon ng mga 20 hanggang 30 segundo, depende kung gaano katagal kaya ng kabilang kamay mo, at pagkatapos ay magpapahinga tayo. At ano ang mararamdaman natin? May paghiwalay sa antas na ito at sa antas na ito, gaya ng nabanggit ko. Teknik ito na pwede mong gawin halos araw-araw kahit kailan para mas malino sa kamera. Pwede ring gawin na nakapatong ang kamay. Hahawakan ko ang daliri ko gamit ang iba ko pang daliri, tapos hihilahin ko ito, parang inihihiwalay mula sa kamay at pulsuhan.
Panatilihin ang posisyon ng mga 20 hanggang 30 segundo. Mahalagang hawakan ito dito, malapit sa base ng hinlalaki. Dahil kung hahawakan natin ito mas mataas, dito isinasama na natin ang isa pang interphalangeal na kasukasuan na ayaw nating isama. Hawakan natin sa base, hilahin ng kunti, mag-relax ng buo at mag-enjoy. Ang galing! Perpekto! Subukan mong panatilihing relax ang daliri mo tuwing hihila ka. Totoo, pagkatapos ng masahe at paghila, gumaan ang pakiramdam sa hinlalaki. Ngayon, gagawa tayo ng stretch para sa lahat ng kalamnan ng tenar na tumutulong mabawasan ang pressure sa metacarpophalangeal na kasukasuan. Tingnan mong mabuti, para gawin ito, ilalagay natin ang siko sa mesa o sa sofa at ilalagay natin ang palad ng kamay na nakaharap pataas. Hahawakan ko ang daliri ko mula sa labas. Tingnan mo, mula sa labas. At ang gusto kong gawin ay isang galaw ng supinasyon. Hihilahin ko gamit ang kaliwang kamay ko, papasok para mabuksan ng husto ang buong bahaging ito at maramdaman ang pag-unat. Hilahin, supinasyon, at ang kaliwang kamay ko ang nagdadala ng kamay papasok, kaliwang kamay ang nagdadala ng kamay papasok. Kapag ginagawa ito, nakakaramdam ng paninikip sa buong palad ng kamay, sa buong bahaging ito. Tenar na minasahe na natin, napakaganda ng pakiramdam. Kung gusto mong dagdagan pa ang tindi, maaari mong itaas ang siko na yan, iunat ang braso, at dito magkakaroon tayo ng mas matinding pag-unat. Uulitin ko ang mga hakbang. Palad na kaharap pataas, siko na sa upuan, mesa o saan mo gusto, itaas ang kamay, hawakan ang hinalaki mula sa labas gamit ang kabilang kamay, at hilahin papaloob hanggang maramdaman ang pag-unat ng mga kalamnan. Para sa mas matatapang na gustong mas magtrabaho, itaas ang siko, iunat pa ito at gawing mas mahirap ang pag-unat. Gaano katagal dapat itong panatilihin? 15-30 segundo ay sapat na. At muli, pwede mo itong ulitin ng paulit-ulit sa buong araw kung gusto mo. Parehong ang paghila at pag-unat ay magiging napakakaaya-aya at magbibigay ng magandang pakiramdam. Mapapansin mong mas flexible na ang daliri, mas kaunti ang tensyon at sakit. Huling teknik para sa akin, higit pa sa isang teknik, isa itong ehersisyo. At para sa akin, ito ang pinakamahalaga. Dapat mong gawin ito lalo na sa mga araw na wala kang nararamdamang sakit, sa mga araw na mas kaunti ang tensyon, sa mga araw na, halimbawa, hindi mo masyadong ginagamit ang iyong mga kamay. Ano ang nagagawa ng maliit na ehersisyong ito? Pinalalakas nito ang lahat ng kalamnan na nagpapalawak at nag-aabdak sa hinlalaki. Kasabay nito, makakatulong itong maprotektahan ang kasukasuan. Kailangan mo ng panali sa buhok, goma o kahit anong bagay sa bahay at ilagay ito ng tama sa ibabaw ng falanghe. Tingnan mong mabuti dito sa ibabaw ng linya sa pagitan ng mga falanghe, eksakto sa base ng kuko. Ang natitirang mga daliri ay ang hahawak sa elastiko. Ang gagawin natin ay ilalayo natin ng husto ang ating hinlalaki, mula sa iba pang mga daliri. Panatilihin natin ng ilang segundo at pagkatapos ay mag-relax. Itong mga daliri ang nagfi-fix, ito ang gumagalaw. Ulitin natin, hilahin, 1, 2, 3, 4, 5. Paano ko malalaman kung tama ginagawa ko? Dahil mapapansin mo dito kung paano lumalabas ang mga litid. Makikita mo ng kaunti sa camera itong litid dito at itong litid dito. Magandang senyales yan. Ibig sabihin, gumagana ang mga kalamnan. Kung masyadong mababa ang elastiko mo, dito halimbawa, magkakaroon ka ng mas maraming lakas dahil mas maikli ang pingga. Subukang ilagay ito palagi sa base ng kuko mo. Gagawa tayo ng 10 ulit ng sabay-sabay. Mag-relax tayo. Buksan. 2, 3, 4, 5. Laging siguraduhin na maganda ang galaw. Mag-relax. Buksan ng todo. 2, 3, tingnan mo dito. 4, 5. 2 na ang nagawa natin. Buksan. 2, 3, 4, 5. Mag-relax. 3. Binubuksan ko. 3, 5. 3, 5 ulit. 6. 3, 4, 5. 7. 8. 9. 10,
10. Ang galing, ang sarap ng pakiramdam. Mag-focus sa paghiwalay ng hinlalaki. Ako, naihiwalay ko lahat ng daliri dahil sa excitement. Isipin at ilabas ang hinlalaki, pansinin ang pag-igting ng mga litid. Paano ayusin ang gawain? Masahe. Magandang gawin lalo na kapag masama ang pakiramdam. 2 beses sa isang linggo ay maganda na. Traksyon at pag-unat. Pwede mo itong ulitin hanggat gusto at nakakatulong ito agad sa sakit. Pagpapalakas, kailangan mo itong gawin. Hindi bababa sa 3 set ng tig-10. Isang set lang ang ginawa natin. Pero gawin mo ito nang hindi bababa sa 3 beses kada linggo para mapalakas ang kalamnan. At para mawala ang sakit sa katamtaman o pang matagalang panahon. Ito ang tunay na solusyon. Ang problema ay mas huli dumating ang ginhawa kumpara sa pag-uunat o paghila. Yun lang. Tandaan mo na linggo-linggo kong ipinapadala ang lahat ng mga balita tungkol sa aking channel sa pamamagitan ng aking newsletter na maaari mong ma-access ito sa pamamagitan ng pag-click sa link na makikita dito sa ibaba sa unang komento sa deskripsyon ng video. Ang pinakamahalagang sangkap sa pag-ehersisyo ay consistency. Maraming salamat sa pagsama mo hanggang dulo. Sana maibahagi mo ang video sa mga nangangailangan. Higit sa lahat, umaasa akong makita ka ulit sa channel sa iba ko pang video. Paalam mga kaibigan!